Ang lalaki, na dati ay isang mayamang pangalawang henerasyon, bukas na ang araw kung kailan siya manunungkulan bilang direktor ng ospital. Plano niyang samantalahin ang weekend para mag-camping, ngunit ang isang bagyo ay humarang sa kanyang daan pauwi. Bukod pa rito, dahil sa pagliligtas ng isang nasugatang kordero sa mga damuhan, siya ay napagkamalang magnanakaw ng tupa at sinimulan siyang tanungin ng dalaga. Nagpaliwanag ang lalaki ng husto na hindi siya magnanakaw ng tupa at sinabing mas mahal pa ang bawat damit na suot niya kaysa sa korderong iyon, gusto lang niyang iligtas ang nasugatang kordero. Sa ganyang paliwanag ng lalaki, hindi man lang pinaniwalaan ng dalaga ang isang salita. Gayunpaman, bilang isang doktor sa nayon, kahit nagsisinungaling siya, ginamot pa rin ng dalaga ang kanyang sugat. Pagkatapos, tinanong niya ulit kung may iba pa siyang nararamdamang masama. Sinabi ni Luz Haoxi na masakit ang kanyang binti, kaya tinawag ng dalaga ang direktor ng klinika para suriin siya. Nang makita ang ganoong kahirap na kalagayan at ang dalawang hindi propesyonal na matatanda, agad na tumanggi si Luz Haoxi sa paggamot, sinabing mas mabuting mag-pa-x-ray sa malaking ospital bukas. Ngunit hindi binigyan ng dalawa si Luz Haoxi ng pagkakataong tumanggi. Pagkatapos ng pagsusuri, walang bali, kailangan lang ng acupuncture. Pagkatapos ng acupuncture, sinubukan ni Luz Haoxi maglakad at naramdaman niyang mas gumagaan ang kanyang nasugatang bukong-bukong. Naisip niyang hindi masama ang galing ng maliit na klinikang ito. Kasama na ang acupuncture, ang kabuuang halaga ay 55 yuan at dahil walang pera si Luz Haoxi sa oras na iyon, sinabi niya na utangin muna niya. Nang marinig ito ng dalaga, sinabi niya na hindi ba siya nahihiya na suot niya ang damit na nagkakahalaga ng hindi bababa sa isang kawan ng tupa. Nang marinig ito ng lalaki, labis siyang napahiya. Sinabing babayaran niya ng buo pag-uwi niya at magdodonate pa ng isang lumang kiki scanner at ilang kagamitang medikal. Hindi makabayad ng 55 yuan tapos nag-aalok na mag-donate ng mamahaling key scanner. Pagkarinig ng dalaga, inakala niyang nagmamayabang na naman ito at sinabi na tatawagan niya ang 120 para mag-pack-scan ng utak. Nagsimulang magreklamo ang dalaga sa vice-direktor na hindi lang ninakaw ni Luz Haoxi ang tupa niya, kundi nagsinungaling pa. Habang nag-uusap, bigla niyang naalala na ang nagtitinda ng mababang kalidad na arak na gamot na may palatandaan ng ahas sa tarangkahan ng nayon ay ganoon din ang pananamit. Tiningnan ng vice-direktor ang nanginginig ng mga paa at patango-tango lang. Pagdating ng oras ng pagkain, laking gulat na kumuha ng papel si Luz Haoxi para punasan ang chopsticks. Hindi na gusto ng dalaga ang lalaki at mas lalo pa siyang nagalit ngayon. Nang kukunin na sana ng lalaki ang karne, pinigilan siya ng dalaga. Ito ay manok na inihaw, isang manok ay 300 yuan. Inabot ng dalaga ang kamay niya at humingi ng bayad. Sinabi ulit ng lalaki na utangin muna niya. Sinabing nakapark ang kotse niya sa gilid ng daan. Bukas, kapag nakuha na niya ang telepono, babayaran niya kaagad. Nang marinig ito ng dalaga, kinuha niya ang kanyang kwaderno at isinulat ang utang niya. Nang makita ito, masarap kumain si Luz Haoxi ng karne. Binigyan siya ng dalaga ng isang papel at pinapirmahan ng promissory note. Pagkatapos ay dinala siya sa kanyang tutulugan. Nang makita ang ganoong karupok na kwarto, sinabi ni Luz Haoxi na hindi siya pwedeng tumira doon. Nang makita si Luz Haoxi na patuloy na nagsisinungaling, sinimulan siyang takutin ng dalaga ng sadya. Sinabi niya na mayroong ganoong kahabang sentipida ang pumasok sa braso ng isang kaibigan habang natutulog ito. Pagkatapos ay nag-good night at tumalikod na umalis. Ngunit bago pa niya maisara ang pinto, hinarang na siya ni Luz Haoxi. Sinabing gusto niyang makipagpalit ng silid tulugan sa kanya ngayong gabi. Ang ibig sabihin ay kung patuloy siyang mag-iingay, tatawag siya ng pulis. Laking gulat na sinabi ni Luz Haoxi na mas mabuti pang pumasok siya sa istasyon ng pulisya kaysa matulog sa silid na iyon. Wala siyang nagawa kundi makipagpalit ng silid. Pagkatapos magpasalamat, ganoon na lang at nakatulog siya ng mahimbing. Pag-uumaga pa lang, kumatok na ang dalaga sa pinto. Sinabing maghahanap na sila ng sasakyan. Nang makarating sila, laking gulat niya na nakita ang pagguho ng lupa. Nawala rin ang sasakyan niya, walang signal ang telepono, at hindi rin niya makontak ang kanyang assistant. Nagsimulang magtanong si Luz Haoxi kung mayroon pa bang ibang daan pa uwi sa ospital ng Ansin. Kailangan niyang umuwi para sa pulong. Inakala ng dalaga na nagmamayabang na naman siya. Upang alisin ang pagdududa ng dalaga, hindi na nagtago pa si Luz Haoxi. Na direktang sinabi na siya mismo ang direktor ng ospital ng Ansin. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay mas nagpatibay sa dalaga na siya ay isang manluloko. Ang dalaga, na si Ishilan, ay isang doktor sa ospital ng Ansin, na pumunta sa nayon ng Taoyuan ilang buwan na ang nakakaraan para sa suportang medikal. Paano magiging ang taong nasa harap niya ang direktor na kilala niya? Nararamdaman niya na tiyak na isa siyang manluloko. Sa kabilang banda, naghihintay ang mga pinuno sa pulong niya, lampas na sa oras ng pulong at wala pa rin ang direktor, kaya nagkalat na lang sila. Bumalik si Ishilan sa klinika at ikinuwento sa dalawang direktor ang tungkol sa pagiging direktor ng ospital ng lalaki. Ramdam din ng dalawa na hindi pwedeng maging direktor si Luz Haoxi dahil sa kanyang murang edad. Sinabi ng dalaga na palalayasin niya ang sinungaling na nagbebenta ng arak na gamot. Ngunit sa oras na iyon, may isang matanda na bumili na ng arak na gamot ang dumating sa klinika. Agad na pinahahanap ni Yeshilan sa matanda kung siya nga ba ang nagbenta ng peking arak na gamot. Dahil alam ni Luz Haoxi na wala siyang kasalanan, agad siyang lumapit upang magpakita sa matanda. Laking gulat niya na sinabi ng matanda na, ikaw nga, hindi na talaga mapapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Hindi niya mapatunayan ang kanyang kawalang sala, kaya wala siyang nagawa kundi
magtiis at umupo ng tahimik sa upuan. Ilang beses siyang tinawag ng matanda para kumain, ngunit hindi siya tumugon. Kinailangan ni Yeshilan na kusang lumapit kay Luz Haoxi at nilinaw na siya ay isang pediatrician mula sa ospital ng Ansin. Narito siya para sa libreng konsultasyon, kaya malinaw niyang mapapatunayan na ang pagpapanggap niya na direktor ng ospital ng Ansin ay peke. Pagkatapos magsalita, sinabi niya sa lalaki na kumain, ngunit sinabi niya na hindi siya kumakain ng tirang pagkain. Binaliwala lang siya ni Yeshilan. Laking gulat niya na patagong kumakain pala ng instant noodles si Luz Haoxi. Nang makita na kinain na niya ang huling pakete ng noodles, labis na nagalit si Yeshilan. Habang kumakain, sinabi ni Luz Haoxi na iutang muna niya. Pagkatapos ay iniabot niya ang kwaderno sa dalaga. Sa sandaling iyon, pumasok ang vice-direktor at nakita niya ang utang na nakasulat kinain niya ang isang pakete, ngunit 10 pakete ang inutang. Hindi rin napigilan ng direktor na magreklamo na labis na ang ginagawa niya. Nang marinig ito ni Yeshilan, diretsa niyang sinabi na hindi na niya inaasahan na magbayad pa siya. Wala namang ibang libangan sa bundok. Bihira lang makakita ng isang taong magaling umarte, kaya kiituring na lang itong libangan. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi niya sa lalaki na umalis na siya pagkatapos kumain. Laking gulat niya nang sinabi ng direktor na gumuho ang daan sa bundok at sarado na ang kalsada. Kaya nagpa siya si Yeshilan na bigyan siya ng trabaho para bayaran ang utang niya. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi niya sa lalaki na pakainin ang mga bibe at linisin na rin ang kulungan ng mga bebe. Paano mararanasan ng isang binatilyong sanay sa luho ang ganoong buhay? Bawat minuto ay sinusubukan ang kanyang limitasyon. Laking gulat niya nang bigyan siya ni Yeshilan ng isang maskara. Ang dahilan ay para mas kaunting amoy upang makapagtrabaho siya ng mas matagal. Laking gulat niya na kahit gaano niya kalinis, nakikita pa rin niya ang mukha ng dalaga. Pagdating ng oras ng pagtulog, kumatok ulit si Luz Haoxi sa pinto. Sinabing hindi siya matutulog sa silid ng A-trip. Gusto niyang makipagpalit ng silid sa dalaga. Sinabing isang gabi lang naman at mukhang masama. Laking gulat niya nang sinabi ni Yeshilan na kung gusto niyang makipagpalit ng silid, kailangan niya pang magdagdag ng isang kondisyon. Laking gulat niya nang kinabukasan, pinilit niya itong mag-video kung saan nangako siyang hindi na siya magbebenta ng mapanganib at peking arak na gamot. Kung ulitin niya ang kasalanan, may karapatan si Yeshilan na ipubliko ang video na ito. Pagkatapos mag-shoot, sinimulan niya itong aliwin, sinabing umuwi na siya at baguhin ang kanyang buhay, maghanap ng disenteng trabaho, at tiyak na magiging maliwanag ang kinabukasan. Si Luz Haoxi, nang marinig iyon, umiti na lang. Pagsapit ng gabi, pumunta si Yeshilan sa kusina para maghanap ng alak na inumin. Nagkataong nakita niya si Luz Haoxi na naglilinis doon. Inalok agad siya ni Yeshilan kung gusto niya uminom. Agad namang napansin ni Luz Haoxi na natatakot siyang isumbong siya sa direktor, kaya sinasadya siyang hilahin para maging kasabwat. Kahit nakita niya ang balak ng dalaga, inisip pa rin niyang makipag-inuman sa kanya. Sinabi ni Yeshilan na gusto lang niya uminom kapag hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Iniisip na hindi na niya makikita pa si Luz Haoxi sa hinaharap, itinuring niya itong parang isang puno na mapagsasabihan ng kanyang damdamin. Dati siyang isang pediatrician sa ospital ng Ansin at 6 na buwan na ang nakakaraan, kusa siyang nag-apply na pumunta sa nayo ng tauyuan para sa suportang medikal. Bago umalis, nakita niya ang mag-ina at naantig ang kanyang puso. Napakaliit ng sansa na gumaling, ngunit naghanap pa rin siya kay Direktor Gao para pilitin si Direktor Xu na magsagawa ng isang imposibleng operasyon. Bilang resulta, hindi nangyari ang himala at namatay pa rin ang bata sa operating table. Galit na lumabas si Direktor Xu sa operating room, dumaan kay Yeshilan, hindi nagsalita, ngunit puno ng sama ng loob ang kanyang mga mata. Ang kanyang direktang pinuno ay laging sumusunod sa mga salita ni Direktor Xu. Nagkasala siya kay Direktor Xu na nangangahulugan din na nagkasala siya sa kanyang pinuno. Kaya, dapat ay 3 buwan lang siyang narito para sa suportang medikal. Ngunit hindi niya inaasahan na 6 na buwan na pala siya rito. Sa bawat pagsusuri ng kanyang kakayahan, laging mahusay ang kanyang performance. Ngunit hindi pa rin siya nakakatanggap ng utos na bumalik sa lungsod. Habang nagsasalita si Yeshilan, lalo siyang nalulungkot at hindi na napigilan pang uminom ng alak. Nang marinig ito, sinimulan din siyang aliwin ni Luz Haoxi at nagtagayan sila ng ilang beses. Ang tolerance ni Luz Haoxi sa alak ay tulad ng sinabi niya, napakahina. Sa huli, kailangang ihatid siya ni Yeshilan pabalik sa kanyang silid. Nang makita siyang ganoon, sinabi niyang kukuha siya ng gamot laban sa lasing. Hindi inaasahang sa sandaling iyon, biglang nagkasignal ang telepono at nakatanggap siya ng maraming mensahe. Kaya tinawagan niya ang kanyang ina upang ipaalam na siya ay ligtas. Matagal na nag-usap ang mag-ina at humantong ang usapan sa tungkol sa boyfriend. Sinabihan siya ng kanyang ina na magpadala ng larawan ng kanyang boyfriend para makita niya, ngunit saan naman siya kukuha ng boyfriend ngayon. Bigla siyang nakakita ng available na boyfriend sa harap niya, kaya lumapit siya kay Luz Haoxi. Balak siyang kunan ng litrato para maloko ang kanyang ina. Ngunit hindi inaasahang hindi siya gising at napasandal siya sa kanyang dibdib. Naramdaman niya na mas mukha silang magkasintahan sa posisyong ito, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na kumuha pa ng ilang litrato at ipinadala sa kanyang ina. Ang kapalaran ay umiikot. Sino ang mag-aakala na ang magnanakaw ng tupa na naglilinis pa ng dumi ng pato kahapon ay magiging kagalang-galang at nagbabalatayo bilang isang mapang-abusong isi ngayon. At may sarili pang driver na sumundo sa kanya. Ang malaking pagkakaibang ito ay nagpaisip kay Luz Haoxi na babawiin niya ang mga araw na siya ay naapi. Pagkasabi niyan, inutusan niya ang assistant na imbestigahan ang impormasyon ni Yeshilan. Pagkatapos, nagtanong ulit siya tungkol sa huling pulong ng tauhan na hindi niya dinaluhan at kung ano ang impresyon ng iba tungkol sa kanya. Si Luz Haoxi, pagkarinig ng mga salitang tulad ng binatilyong sanay sa luho at direktor na may pangalan lang, ay ngumiti lamang at pagkatapos ay inutusan ang assistant na ayusin ang susunod na pulong sa
lalong madaling panahon. Nang makita niya na binabati siya ng lahat sa ospital, tinanong ni Luz Haoxi ang assistant kung kilala siya ng mga ito. Sinabi ng assistant na kahit hindi pa ito formal na inaanunsyo, nagpapalitan na sila ng pribadong impormasyon, kaya malamang na alam na ng lahat. Syempre, hindi siya nagmamadali, ganoon na lang ang panunukso ni Yeshilan sa kanya, isang napakagandang pagkakataon, paano niya ito palalampasin. Pagdating sa opisina, hindi inaasahang dumating si Direktor Gao, may dalang kahon ng tsaa at sinabing tikman niya ito. Pagkatapos, binigyan niya ito ng ilang mga file, sinabing naglilihi ang assistant ng dating direktor at pinapili siya ng isang taong magiging assistant niya. Kunwari ay may mabuting intensyon, ngunit ang totoo ay gusto niyang maglagay ng tao sa tabi niya. Pagkatapos ay tinanong niya ulit si Luz Haoxi kung personal ba siyang bumili ng lumang ultrasound machine at isang dami ng gamot. Hindi inaasahan na alam niya ng detalyado ang ganoong pribadong bagay. Kalaunaan ay naligalik siya, ngunit sinabi pa rin sa kanya na gusto lang niyang magbigay ng kaunting donasyon sa rural na klinika. Nang marinig iyon mula kay Luz Haoxi, agad siyang sinipsip ni Chief Gao at pagkatapos ay umalis. Galit naman si Luz Haoxi sa labis na pangingialam ni Chief Gao. Samantala, si Yeshilan ay tumanggap ng isang buong sasakyan ng mga express delivery. Pagkakita sa ultrasound machine at mga gamot na nakakalat sa sahig, naramdaman nilang tatlo na nagkamali sila sa kanya noong una na itinuring siyang nagbebenta ng peking gamot. Sinimulan din ni Yeshilan na sisihin ang sarili sa paghusga sa isang tao, sa panlabas na anyo at pagkamali sa pag-unawa sa kanya. Sabi ni Vice Presidente, kung hindi man scam si Luz Haoxi, siya ba ang presidente ng Ansin Hospital? Sinabi ni Yeshilan na check niya ang opisyal na website. Luma pa rin ang impormasyon, hindi pa nagbabago ang presidente at hula lang kung mayaman siyang tagapagmana. Pagkatapos, tinanong niya ulit kung may balita ba tungkol sa paglipat niya. Habang nag-aalala si Yeshilan tungkol dito, nakatanggap siya ng isang text message. Ito pala ay isang mensahe na nag-aanyaya sa kanya na bumalik sa ospital at tuwang-tuwa siya. Hindi niya alam na ang lahat ng ito ay dahil kay Luz Haoxi. Nagsimulang maghanda si Yeshilan ng masaganang hapunan. Pagkatapos kumain ito, babalik na siya sa lungsod. Masayang kumain ang tatlo ng pamamaalam na hapunan. Inayos ni Yeshilan ang kanyang mga gamit at naghandang umalis. Abangan sa laro ng aheadress ang dalawang presidente. Nagkunwaring walang pakialam nang umalis si Yeshilan sa klinika. Sa pagtingin sa kanyang papalayo ng anino, namula ang kanilang mga mata, takot na babalik sa katahimikan ang klinika tulad ng dati. Sa kabilang banda, natanggap ni Luz Haoxi ang file ni Yeshilan at nagsimulang basahin. Kasabay nito, iniulat din ng katulong sa kanya na ang dahilan kung bakit hindi makabalik si Yeshilan sa ospital ay dahil sa insidente ng maling paggagamot na iyon. At ang operasyon na iyon ay hindi sa pilitan, ngunit isang larong pampulitika sa pagitan ng dalawang presidente. Si Chief Gao ay na-promote mula sa Departamento ng Administrative, walang alam sa medisina. Samantala, si Chief Tsu ay may mataas na kasanayan sa medisina at may malawak na reputasyon. Gustong sadyang apisan ni Chief Gao si Chief Tsu kaya pumayag siya sa hiling ni Yeshilan. Nang marinig ito, naunawaan ni Luz Haoxi na si Yeshilan ay nagamit ng hindi niya nalalaman. Nang makita ang labis na pag-aalala ng presidente sa babaeng doktor na ito, hindi rin naiwasang magtanong ng katulong kung ano ang nangyari sa kanya habang na-stuck siya sa klinika ng Taoyuan Village. Ano ang nangyari kay Yeshilan? Posible ba na iyon ay tadhana? Ngumiti si Luz Haoxi at sumagot na walang tadhana, ngunit maraming komprontasyon. Pagsapit ng gabi, biglang nagising si Luz Haoxi sa kanyang sasakyan. Nag-aantok pala siya at napanaginipan si Yeshilan. Hindi yung nag-iinom sila ng magkasama, kundi yung pinilit siya nitong magtrabaho. Kinabukasan, masayang pumasok si Yeshilan sa trabaho. Iniulat ng katulong kay Luz Haoxi na babalik na si Yeshilan ngayong araw. Pagdating ni Yeshilan sa ospital, hindi niya maitago ang saya sa kanyang puso habang suot ulit ang white coat na matagal na niyang hindi nasusuot. Pagdating niya sa kanyang opisina at bago pa man siya magsimulang mag-ayos ng mga gamit, biglang tumunog ang telepono. Tinawagan pala siya para pumunta sa opisina ng bagong presidente. Ibinaba niya ang telepono, labis na nagulat. Bakit siya pinapunta ng bagong presidente sa opisina nito? Si Luz Haoxi ba talaga ang bagong presidente? O ang bagong presidente ay may apelidong Xing, kaya tinawag siyang bagong presidente? Sa maikling lakad lang, nakaisip na siya ng maraming hinuha, umaasa na hindi iyon si Luz Haoxi. Sa ganoong paraan, kinakabahan siyang kumatok sa pinto ng opisina ng presidente. Nang makita niyang hindi si Luz Haoxi ang nasa harapan niya, nakahinga ng maluwag si Yeshilan at inimbitahan siya ng tao na pumasok. Hindi pa man nakakaupo si Yeshilan, tinanong na siya ng tao kung may nagpanggap bang bagong presidente sa Taoyuan Village. Ngunit hindi niya alam na isa itong bitag at sumagot siya na minsan niya pa itong binisto na isang impostor. Pagkasabi pa lang niya, napansin niya na ang tunay na presidente ay nagtatago sa sulok. Lumingon siya, at siya nga, ang kanyang magagandang araw ay magsisimula na ngayon. Naiisip niya ang tanawin kung saan itinuring niya itong katulong, na tila naganap muli. Biglang tumayo si Yeshilan at humingi ng paumanhin sa kanya. Agad namang sinabi ni Luz Haoxi na may tama siyang dahilan. Tutal, may nagpanggap na nagbebenta siya ng peking gamot, gumawa lang siya ng mabuti, ngunit masama ang naging resulta. Nang marinig iyon ni Yeshilan, lumuwag ang kanyang pakiramdam, ngunit hindi niya akalain na nang opo na siya. Nag-iba ng tono si Luz Haoxi. Sinabi niya na kahit
Kahit na mabuti ang layunin, ngunit masama ang resulta, masama pa rin ito. Mukhang hindi pa niya nalilimutan ang nakaraan. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo siya at sinabing mayroon siyang ibibigay sa kanya. Pera pala iyon na utang ni Luz Haoxi kay Yeshilan. Tinanggap ni Yeshilan ang maiinit na pera at sinabing nagbibiro lang siya noong panahong iyon at balak niyang isauli ang pera sa kanya. Ngunit sinabi ni Luz Haoxi na tinupad niya ang kanyang pangako sa ultrasound machine at mga gamot at ayaw niyang maapektuhan ang kanyang reputasyon dahil sa halagang ito, kaya inutusan niya itong bilangin ito kaagad. Kinuha ni Yeshilan ang pera, walang magawa siyang nagsimulang magbilang at pagkatapos niyang bilangin, eksaktong 8,455 yuan ito. Nang marinig iyon ni Yeshilan, huminga siya ng malalim at ibinalik sa kanya ang pera. Sinabi pa rin ni Luz Haoxi na kung magkano ay iyon na iyon. Nang akmang tatalikod na siya para umalis, bigla siyang bumalik at nagtanong kung pwede ba nilang kalimutan ang nangyari sa Taoyuan Village. Ngunit pagkarinig ni Luz Haoxi nito, tumawa siya. Sinabi niya na utang sa pera ang utang niya, madaling kalkulahin. Samantala, ang utang niya ay utang ng pagkakamali na aabutin ng mahabang panahon bago makalkula. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang umalis at umalis si Yeshilan na tila walang kaluluwa. Nang makita niya ang kanyang pagkainteresante, tumawa ng malakas si Luz Haoxi. Pagsapit ng gabi, ikinuwento ni Yeshilan sa kanyang matalik na kaibigan ang mga ginawa ni Luz Haoxi sa araw na iyon na nag-aalala na hindi magiging madali ang kanyang buhay sa hinaharap. Pagkatapos ng pagsusuri ng kanyang matalik na kaibigan, naramdaman niya na ang pinakamahusay na paraan ay ang iwasan siya sa hinaharap. Ngunit kung ano ang iniiwasan mo, iyon ang lalapit. Kinabukasan, pagdating niya sa elevator, nakita niya ulit siya. Para iwasan siya, sinadya niyang hintayin ang susunod na elevator. Ngunit nang pindutin niya ang elevator, nakita niya ulit ang mukha niya. Hindi pala niya pinindot ang elevator, kundi sadyang hinintay lang siya at pinaalalahanan siya na huwag isipin ang pag-iwas o pagtalikod sa utang. Nang makita niyang hindi siya komportable, ngumiti ulit siya ng may panalo. Ngayon, nag-organisa ang ospital ng isang kaganapan para i-promote ang painless childbirth. Hinikayat ni Chief Wang ang mga bisita na makaranas ng labor pain simulator, ngunit walang lumaho. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Luz Haoxi. Gusto niyang maranasan ang paghihirap ng kanyang asawa. Ang aksyon na ito ay agad na nagpasigla sa atmosphere sa venue. Mabilis na nagtipo ng 3 tao at inihanda ang pag-eksperimento. Ngunit sinadya ni Yeshilan na pumili ng iba. Agad na napansin ni Luz Haoxi ang kanyang intensyon. Bago pa magsimula, sinabi ni Luz Haoxi na upang patunayan na hindi siya pre-arranged, gusto niyang makipagpalit ng pwesto sa lalaki. Kung sino ang iniiwasan, iyon ang mas madaling makita at hindi pa rin maiwasan ni Yeshilan. Nagsimula na ang experiment at tumataas ang antas ng sakit. Nagmamadaling huminto ang unang guest sa antas 5 at pagdating sa antas 7. Hindi na rin makayanan ng pangalawang guest, tanging si Luz Haoxi lang ang patuloy na nagtitiis. Nang makita ito ni Yeshilan, sinabi niya na huwag na siyang pilitin, ngunit gusto pa rin niyang maranasan ang antas 8. Nang magsimula ang experience, nag-iba na ang mukha ni Luz Haoxi dahil sa sakit. Nagsimulang magpalakpakan ang lahat sa venue at hindi rin binigo ni Luz Haoxi ang kanilang pag-asa. Natapos niya ang challenge. Matapos ang experience, binigyan siya ni Yeshilan ng isang bote ng tubig para rehydrate at pinuri rin siya. Natapos ang event at upang maiwasan ang presidente, nagdahilan siyang hindi makakasama sa hapunan. Ngunit nagkataon silang nagkita sa daan at inalok niya siyang ihatid. Nag-aalalang sumakay si Yeshilan sa sasakyan nang makita niya ang hindi pa tapos na hamburger. Inalok niya itong kainin niya. Ngunit kahit na kumakain siya ng manok sa hamburger, binanggit pa rin niya ang tungkol sa paglilinis ng dumi ng manok sa Taoyuan Village. Nang marinig iyon ni Yeshilan, humingi ulit siya ng paumanhin na pakiramdam niya ay hindi na niya ito malalampasan. Wala siyang magawa kundi kainin ang hamburger ng masarap. Sa sandaling iyon, nagpadala ng text message ang kanyang matalik na kaibigan. Inaanyayahan siyang pumunta sa supermarket. Ngunit pagkababa pa lang ni Yeshilan sa sasakyan, napansin ni Luz Haoxi na nakalimutan niya ang kanyang handbag sa sasakyan. Kaya, bumalik siya at narinig niya siyang sinisiraan siya sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit hindi niya alam na lahat ng usapan nila ay narinig ng demonyo na ito. Nang makita ng matalik na kaibigan ang gwapong presidente, nagsimula na siyang humanga para sa kanya. Si Yeshilan naman ay nakatayo sa tabi, malungkot ang mukha, hindi pa nakakakita ng ganoong klaseng lider na mangmang. Dahil sa paggawa ng mabuti, ngunit masama ang resulta, nakagalitan ni Yeshilan si Chief Tzu. At ang kanyang direktang pinuno ay isang taong laging nakikinig kay Chief Tzu at nagsimulang bigyan siya ng hirap. Hindi lang niya sadyang pinatagal ang kanyang panahon ng medical assistance sa rural area, ngunit kahit na nakabalik na siya, gumawa pa rin siya ng ibang dahilan para hindi siya bigyan ng duty schedule. Nang marinig iyon ni Yeshilan, nagmamadali siyang nagtanong kung gaano katagal pa bago siya magka-duty. Nang marinig ni Yeshilan ang kanyang hindi malinaw na sagot, balak na rin niyang umalis pansamantala. Hindi inaasahang pagtalikod niya, tinawag ulit siya nito, sinabi na gumagawa siya ng bagong libro kamakailan, at dahil wala siyang trabaho, tulungan niya siyang ayusin ang mga material na ito. Hindi siya binigyan ng trabaho, ngunit ginawa siyang libreng katulong. Pagbalik sa opisina, nakita ni Yeshilan ang kanyang mga kasamahan na nasa kani-kanilang pwesto at nagtatrabaho. Sa pagtingin sa kanyang puting doctor coat, wala siyang magawa kundi manatili at ayusin ang mga walang kaugnayang material na ito. Labis siyang naawa sa kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang araw,
Dinala ni Ishilan ang organized material at nag-ulat kay Chief Wang. Hindi lang niya ito na-draft sa isang nakaprint na bersyon, ipinadala rin niya ang electronic version sa email nito. Pagkarinig nito ni Chief Wang, patuloy siyang pumuri, ngunit hindi pa rin binanggit ang tungkol sa pag-aayos ng kanyang duty schedule. Pagkatapos, binigyan niya ulit siya ng isang bagong set ng material, inutusan siyang magpatuloy sa pag-aayos. Muli siyang nagtanong ni Ishilan tungkol sa kanyang duty schedule. Sinabing tumatanggap siya ng sweldo mula sa ospital, ngunit hindi siya pinapayagang mag-duty at talagang hindi siya komportable. Sumagot si Chief Wang na aayusin niya ito sa lalong madaling panahon, ngunit hindi niya alam na nasaksihan ni Luz Haoxi ang tagpong ito. Si Chief Wang, na hindi gustong ayusin ang kanyang duty schedule, ay sadyang umiiwas. Nang makita ang presidente, agad na nagbago ng saloobin si Chief Wang at ngumiti ng mapagkumbaba. Nagsimulang mamagitan ang presidente, sinabing huwag na siyang magalit. Ngunit sinabi ni Chief Wang na maliit na problema lang ito sa departamento at naayos na niya. Nang marinig iyon ni Ishilan, balak na sana niyang lumabas, ngunit tinawag siya ni Luz Haoxi pabalik. Sinabi niya na kulang siya sa isang katulong at dahil hindi naman abala ang trabaho ni Ishilan, hindi naman pwedeng tumanggap lang siya ng sweldo nang walang ginagawa, kaya dapat ilipat siya upang maging kanyang katulong. Nang marinig iyon ni Chief Wang, awkward siyang tumingin kay Ishilan, ngunit hindi niya inaasahan na wala siyang pagkakataon na magsalita. Umalis si Ishilan sa opisina, nag-aalala sa kanyang isip, takot na sadyang naghihiganti siya sa kanya. Pagdating sa opisina ng presidente, nagsimula siyang humingi ng paumanhin dahil sa pagsasalita ng masama tungkol sa kanya sa likod noong nakaraang ilang araw. Kasabay nito, sinabi rin niya na ang trabaho ng katulong ay ibang-iba sa trabaho niya, mas gusto pa rin niyang maging isang doktor. Nang marinig iyon ni Luz Haoxi, sinabi niya na pansamantala lang ang kailangan niyang katulong. Pagkatapos mag-maternity leave ng dating katulong, makakabalik pa rin siya sa pagiging doktor sa pangalawang departamento. Sinabi ni Luz Haoxi na ituring niya itong dagdag na gantimpala. Pagkatapos niyang maging katulong, tutulungan din niya siyang ayusin ang problema sa duty schedule. Pagkatapos magsalita, sinabi niya sa kanyang umuwi at mag-isip. Sa harap ng espesyal na atensyon ni Luz Haoxi at ang paninira ni Chief Wang, sinalungat ni Shailan ang sarili, hindi alam kung ano ang gagawin, kaya nagpasya siyang maghagis ng barya. Ngunit ang barya ay salungat din sa sarili, minsan itaas, minsan ibaba, wala itong sariling paninindigan. Sa oras ng tanghalian, nagpadala ng mensahe ang matalik na kaibigan niya, na nagsabing gusto niyang hingin ang opinyon niya. Makatuwirang nag-analisa ang matalik na kaibigan, sinabi ng matalik na kaibigan na kung hindi siya magiging assistant, aabutin pa ng 3 buwan at kalahating taon bago ayusin ni Director Huang ang duty schedule niya. Pagkarinig ni Shailan, hindi niya alam ang sagot. Nagpatuloy ang matalik na kaibigan, ngunit ipagpalagay na magiging assistant siya ni Luz Haoxi, tutuparin kaya niya ang pangako niyang ayusin ang duty schedule niya. Sinabi ni Shailan na kahit medyo mapagtanim ng galit si Luz Haoxi, siya ay taong tumutupad sa kanyang salita. Pagkatapos ng pagsusuri ng kanyang matalik na kaibigan, naramdaman niya na mas okay pa ring maging assistant. Sa huli, hindi na siya nag-alinlangan at tinawagan si Luz Haoxi. Maliban sa pag-aasikaso bilang assistant, gusto rin niyang linawin ang personal na sama ng loob nilang dalawa. Ngunit hindi niya sinagot, kaya wala siyang nagawa kundi pumunta sa bahay ni Luz Haoxi upang hintayin siya. Pero hindi niya inaasahan na masusugatan siya ng dumadaang sasakyan. Nag-aalalang bumaba agad si Luz Haoxi at pinapasok siya sa bahay upang gamutin ang sugat. Nang makita niyang basa siya sa ulan, maalalahanin siyang nagluto ng salabat para sa kanya at pagkatapos ay ginamot ang kanyang sugat. Direktang sinabi ni Shailan ang layunin ng kanyang pagpunta. Pagkasabi nito, mas gumaan ang pakiramdam niya. Maliban sa pagsang-ayon na maging assistant niya, sinabi rin niya ang kanyang mga alalahanin. Sinabi niya na hindi na siya tumatakas at sa hinaharap, hindi na niya kailangang mag-alala at hindi na rin siya natatakot sa kanya. Mula sa sandaling ito, ang dalawang tao na naglabanan ay opisyal na naging mag-boss at assistant. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kapagtanim ng galit na direktor. Sa unang araw ni Shailan bilang assistant, lumapit siya sa harapan niya, nakahawak sa baywang, ginagaya ang paraan ng pagsubaybay niya rati sa kanya. Nahihiyang nagtanong si Shailan kung ganoon ba talaga ang hitsura niya noon. Akala niya gusto siyang singilin ng direktor, ngunit hindi niya inaasahan na nagpapanggap lang siya. Inabutan niya ito ng isang lata ng frutia. Sinabing inirekomenda iyon ng assistant sa kanya. Hindi siya sanay uminom kaya ibibigay na lang niya dito. Bilang kapalit, nagtimpla rin si Shailan ng isang tasa ng kape na gusto niyang inumin noon at ibinigay sa kanya. Akala niya ay papurihan siya, ngunit hindi niya inaasahan na mapabuntong hininga ang direktor. Lumabas na nagkamali siya ng ginamit na set ng gamit. Ang itim na set ng gamit sa tea room ay personal niyang gamit, ngunit hindi siya nagtanong at basta na lang gumamit ng tasa para sa mga bisita. Kaya, sinabi na rin niya sa kanya ang mga bagay na dapat tandaan bilang isang assistant. Pagkarinig ni Shailan, paulit-ulit siyang tumango. Pag-uwi niya, ikinuwento niya sa kanyang matalik na kaibigan ang tungkol sa panunukso sa kanya ni Luz Haoxi ng sadya. Hindi siya nagalit, sa halip ay naramdaman pa niyang may punto rin siya, at lalo pa siyang humanga. Sa mga susunod niyang trabaho, mas nagbigay pansin pa siya sa detalye. Sa loob lamang ng ilang araw, napakahusay niyang ginampanan ang trabaho ng isang assistant. Napakasipag ni Shailan, ngunit hindi pa rin sila nagiging magkaibigan sa WeChat ni Luz Haoxi. Dahil dito, banayad siyang pinaalalahanan ni Luz Haoxi na hindi pa sila magkaibigan sa WeChat. Nagmamadaling kinuha ni Shailan ang telepono at iniskan ang code. Maling inakala ni Luz Haoxi na ang pagdaragdag ng letrang A ay nagpapahiwatig ng pinakamahalagang tao. Biglang naging masigla
bigla ang atmosfera sa pagitan nilang dalawa. Napansin ni Ye Shailan na kakaiba ang atmosfera, kaya mabilis siyang umiwas. Sa daan papasok sa trabaho, tinanong ni Assistant Lin ang direktor kung nasisiyahan ba siya sa pagganap ni Assistant Ye. Sinabi ni Lu Zhaoxi na naalala niya lahat ng sinabi niya at napansin pa niya na matagal siyang nakaupo sa harap ng computer at medyo sumasakit ang kanyang baywang, kaya pinayuhan siyang gumamit ng back cushion. Napansin din niya na gusto niya ang mga halaman, kaya madalas siyang naghahanda ng sariwang bulaklak para sa kanya. Nang marinig iyon kay Lu Zhaoxi, biglang nagtanong ang assistant kung gusto niya ba si Assistant Ye. Sinabi pa ng assistant na noong una, akala niya pinili ni Lu Zhaoxi si Ye Shailan bilang assistant dahil gusto niya itong paghigantihan. Pagkarinig ng direktor, nagmamadali siyang nagpaliwanag na hindi iyon totoo. Pinili niya si Ye Shailan bilang assistant dahil lamang sa trabaho. Nang makita siyang tumatangging umamin, nag-analisa si Assistant Lin para sa kanya. Sa harap ng gusto mo, lahat ay gumagawa ng mga nakakatawa, parang bata at sadyang panunukso at pambubuli. Kapag nakita mo ang kahiya-hiya o kaibig-ibig na reaksyon ng kabilang panig, makakaramdam ka rin ng kaligayahan. At nakikita ng assistant na labis itong kinagigiliwan ni Lu Zhaoxi. Naramdaman ni Lu Zhaoxi na hindi siya makakatutol at tahimik na lang. Nang tanungin ni Assistant Lin ang direktor kung kailangan bang makipag-dinner sa producer pagkatapos ng trabaho, sinabi ni Lu Zhaoxi na may iba pa siyang gagawin. Lumabas na tinawagan niya si Ye Shailan, inanyayahan siyang mag-dinner sa pagpasok niya sa trabaho. Pagdating sa restaurant, tiningnan ni Ye Shailan ang menu, sinabing napakamahal ng dinner na ito. Pagkarinig ni Lu Zhaoxi, binago niya ang tono, sinabi niyang hindi pa iyan kasi mahal ng chicken dish niya. Pagkarinig nito, agad na gustong mag-transfer ng pera si Ye Shailan kay Lu Zhaoxi. Tamang-tama na magta-transfer na sana si Ye Shailan ng pera, sinabi niyang gusto niya ng cash. Pagkarinig ni Ye Shailan, agad siyang tumayo, sinabing pupunta siya sa bangko para mag-withdraw ngayon. Sinabi ni Lu Zhaoxi na tanga siya at medyo awkward ang atmosfera. Sinabi ni Lu Zhaoxi na umupo siya at kumain na lang ng panatat. Inakala niya nang umupo silang dalawa, hindi na sila makatingin ng diretso sa mata ng isa't-isa. Palaging kakaiba ang pakiramdam. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Assistant Lin, sadyang tinutokso niya ito, gusto ba niya ito? Para tanggalin ang ideyang ito at para maiwasan ding mamisinterpret siya, na iyon ay dahil sa ugali niya at hindi dahil espesyal siya. Sinabi niya rito na huwag itong mag-isip ng sobra. Agad din itong nakaintindi at pagkatapos ay pinag-usapan ang tunay na layunin sa pagpili sa kanya bilang assistant. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa pagiging mahilig niya magbiro at para maiwasan ang awkwardness, lumipat siya sa ibang paksa. Sinabi niya na ang layunin ng isang doktor ay magpagaling at magligtas ng mga tao at siya, bilang direktor, ay ang namamahala sa ospital at kailangan niyang lumikha ng mas komportableng kapaligiran sa pagtatrabaho para sa mga doktor. At ikaw, bilang biktima ng pang-aapi ng pinuno, ang pinakaangkop na tao, inaasahan din niyang matutulungan mo siyang tanggalin ang masasamang ugali sa ospital. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Lu Zhaoxi, sinabi ni Ye Shailan na handa siyang mag-ambag. Sa daan pa uwi, nagsimulang magkwento si Ye Shailan tungkol sa mapagsamantalang pag-ugali ni Direktor Huang sa departamento. Matapos mag-usap sandali, mabilis silang nakarating sa apartment complex ni Ye Shailan. Sinabi ni Lu Zhaoxi na maghintay sandali at pagkatapos ay kinuha ang dalawang maleta, binuksan at nakita na puno iyon ng instant noodles. Lumabas na naaalala pa rin niya ang huling pakete ng instant noodles na kinain niya sa kanya. Upang hindi siya magsawa, naghanda pa siya ng 10 iba't-ibang lasa. Nang makita ni Ye Shailan na talagang gusto niyang bayaran, wala siyang nagawa kundi pumayag ulit. Tinanggap niya ang instant noodles at sinabi ni Lu Zhaoxi na ang utang nilang dalawa sa Taoyuan Village ay nabayaran na. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan na ni Ye Shailan ang paraan ng kanyang pagtatrabaho. Inanyayahan ni Qiaoyu si Gao Yuan na mag-dinner at iminungkahi pa niya na magpanggap siyang boyfriend niya. Hindi iyon para magbigay ng magandang impresyon sa nanay niya, kundi para sirain ang relasyong ito. Pagkarinig ni Director Lu, naguluhan din siya. Malinaw na kahapon ang una niyang pagkikita sa nanay ni Ye Shailan. Bakit alam ng nanay niya ang apelyido niyang Lu at sinabi pang boyfriend siya ni Ye Shailan? Kailan kinuha ang larawan, pagkarinig ni Ye Shailan, hindi na siya nagtago. Direktang sinabi niya na noong nasa Taoyuan Village sila, tumawag ang nanay niya, paulit-ulit na humihingi ng litrato ng boyfriend. Ang boyfriend ay imbento lang, at noong araw na iyon, uminom siya ng kaunting alak, at siya ay nasa tabi niya. Sa pag-aakalang hindi na sila magkikita pa, kaya nagawa niya ang ganoong katangahan. Pagkarinig ni Lu Zhaoxi, sinabi niya na sa mata niya, isa siyang nagtitinda ng peking gamot noon. Agad namang sinabi ni Ye Shailan na kung may ibang tao roon noon, hindi siya pupunta sa kanya. Pagkarinig ni Lu Zhaoxi, hindi siya nasiyahan, binigyan siya ng pagkakataong sumagot muli. Sinabi niya na kahit na inakala niyang nagtitinda siya ng peking gamot noon, gwapo naman siya. Pagkarinig ni Lu Zhaoxi sa papuring ito, talagang nasiyahan siya at sinabing hindi masamang magpanggap na boyfriend. Ngunit kailangan din niyang sumang-ayon sa isang kondisyon niya. Talagang mapagtanim ng galit si Lu Zhaoxi at ayaw talagang magpatalo kahit kaunti. Sinabi niyang noong nasa Taoyuan Village sila, pinagawa niya itong mag-video, kaya ngayon gusto rin niyang gumawa ito ng eksaktong kaparehong video niya noon. Pagkatapos gawin ang video, sa wakas ay nakita rin ni Ye Shailan ang pagiging mapagtanim ng galit niya. Pagsapit ng weekend, nagsimulang magbihis si Lu Zhaoxi. Sinubukan niyang gawin ang sarili niyang mukhang magulo. Ngunit anuman ang isuot niya, hindi niya maitago ang kanyang kagwapuhan.
Naalala niya ang sinabi niya na ang boyfriend niya ay isang doktor na kabatch niya at ito ay nangyari 0 buwan na ang nakalipas. Naramdaman niyang tinitingnan siya nito bilang pamalit kay Dr. Jayang at may selos siyang naramdaman. Pagdating ng oras ng pagkain, nagpanggap si Ye Shailan na tumatawag at nagtatanong kung nasaan siya at nagsimula pa siyang magreklamo kung bakit hindi siya umalis ng mas maaga. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito sa kanya na malapit na siyang dumating. Bumaba si Luz Hauxi sa kotse na nakabihis ng maayos. Ano ba ang ginagawa niya? Lahat ng ito ay wala sa plano niya. Umupo si Ye Shailan sa kotse, nagpanggap na umuubo para ipaalala sa kanya kung ano ba talaga ang nangyayari. Ngunit sadyang nagpanggap si Luz Hauxi na tanga, nagtanong kung masakit ba ang lalamunan niya. Nang makita ni Ye Shailan na hindi siya nagbigay pansin dito, tinanong niya tungkol sa kotse. Pagkarinig ni Luz Hauxi, hindi niya sinabing hiniram niya sa kaibigan, kundi sinabi niyang binili iyon ng mga magulang niya. Nagtanong pa siya kung nahihilo ba ang nanay niya sa kotse. Nang makita ang ganitong mahusay at maalalahanin na boyfriend, lubos na nasiyahan ang nanay niya. Samantala, hindi alam ni Ye Shailan na nakatayo sa tabi kung ano ang gagawin. Pagdating sa restaurant, nagsimula silang mag-order ng pagkain. Nagpadala si Ye Shailan ng mensahe, humihiling na sundin niya ang orihinal na plano. Pagkabasa ni Luz Hauxi sa mensahe, ngumiti lang siya at walang sinabi. Naalala niya ang sinabi niya na kapag inutusan siya ng nanay niya na mag-order ng pagkain, dapat daw ay mag-order siya ng mga pagkain hindi niya gusto. Pagkasabi nito, tinawag niya ang waiter. Umorder siya ng isda na may ampalaya. Pagkarinig ni Ye Shailan, inakala niya na sa wakas ay naintindihan na niya ang ibig niyang sabihin, ngunit hindi pala. Sinabi ni Luz Hauxi na naalala niya na pinakakinamumuhian niyang kumain ng ampalaya, hindi ba? Magdagdag pa ng isang portion ng cumin fried beef, palitan ang sibuyas ng leeks, at huwag lagyan ng coriander. Wala siyang in-order na pagkain na hindi niya gusto. Nang makita ang ganitong maalalahanin na boyfriend, lalo pang nasiyahan at nagustuhan siya ng nanay niya. Samantala, hindi alam ni Ye Shailan kung anong laro ang ginagawa niya. Nagsimula siyang hindi mapakali at mag-alala. Sa pagkain, nagpadala siya ng mensahe kay Luz Hauxi, sinabing makakaalis na siya pagkatapos kumain. Ngunit pagkatapos basahin ni Luz Hauxi, direkta niyang tinanong ang nanay niya kung gusto niyang mamasyal sa parke pagkatapos kumain. Masayang pumayag ang nanay niya. Pumunta silang tatlo sa parke, sinabi ng nanay niya na gusto niya silang kuhanan ng litrato. Nagdahilan si Ye Shailan na low battery ang telepono niya para tumanggi. Ngunit biglang inilabas ni Luz Hauxi ang telepono niya, sinabing kumuha siya ng litrato. Noong una, awkward ang mga pose nilang dalawa sa litrato. Sinabi ni Luz Hauxi na tularan niya ang magpartner sa tabi nila. Hinawakan ni Ye Shailan ang kamay ni Luz Hauxi, kumuha ng litrato na parang normal na magkasintahan. Ngunit sinabi ng nanay niya na maglakad silang magkahawak kamay at kukunan niya sila ng litrato. Naglakad silang dalawa habang nagtatawanan ng natural. Pagkatapos kunan ng litrato, magkahawak kamay pa rin silang dalawa. Malinaw na nagpapanggap lang silang magkasintahan, ngunit habang tumatagal ay lalo silang sumasaya at lalo pa silang nasisiyahan sa pagpapanggap. Magkasamang namasyal, kumain, kumuha ng litrato at nagpadala pa ng mga magkasamang litrato sa ina ng kasintahan. Unti-unting nagbago rin ang damdamin ni Luz Hauxi para sa kanya. Tiningnan niya ang litrato, tumawa ng tuwang-tuwa at nagsimulang magsayaw. Gayunpaman, bago pa man umusad ang relasyon nilang dalawa, ang pagdating ng isang tao ay pansamantalang nagpatigil sa kanilang relasyon. Lumabas na siya ang ex-girlfriend ni Luz Hauxi. Nang makita si Luz Hauxi na napakalapit sa kanya, naaalala pa rin ang mga gusto niya. Naiinggit siya. Pagdating ng oras ng pagkain, sinimula ni Ye Shailan na tanungin si Luz Hauxi kung gusto ba ng nanay nito na magkabalikan sila. Seryoso at pabiro si Luz Hauxi, sinabing kasintahan niya si Ye Shailan ngayon. Ngunit sinabi ni Ye Shailan na nagpapanggap lang sila. Pagkarinig nito, nalungkot si Luz Hauxi. Para subukan ang reaksyon ni Ye Shailan, sinabi niya na nag-iisip siyang maghanap ng tunay na kasintahan. Balak ni Luz Hauxi na gamitin ang pagkakataon na ito upang umamin at ipahula kay Ye Shailan na siya ang tinutukoy niya. Ngunit inakala ni Ye Shailan na si Qiao Yu, ang dating kasintahan ni Luz Hauxi, ang tinutukoy nito. Sinimulan din ni Luz Hauxi na tanungin kung sakaling magkabalikan sila, ano ang iisipin ni Ye Shailan. Pagkarinig nito ni Ye Shailan, nagkunwari siyang sumusuporta. Nang makita na wala siyang damdamin para sa kanya, nalungkot si Luz Hauxi. Pag-uwi, hindi na siya makapag-focus sa pag-ehersisyo. Ikinuwento rin ni Ye Shailan ang kanyang problema sa kanyang matalik na kaibigan. Nang araw ding iyon, sa bahay ni Luz Hauxi, nakita niyang muli ang dating kasintahan nito. Agad siyang nagdahilan na lalabas para kunin ang mga damit na ipinalaundry nito. Matapos kunin ang mga damit, hindi siya nagmadaling bumalik, bagkus ay pumasok sa isang coffee shop at umorder. Bigla niyang naramdaman na ang kanyang nararamdaman ay parang kape, mapait. Pag-uwi niya, nakita niyang masayang nagtatawanan ang dalawa. Sa pagkakita kay Qiao Yu, ang dating kasintahan ni Luz Hauxi, nakaramdam si Ye Shailan ng kakaiba sa kanyang puso. Gayunpaman, si Qiao Yu ang nagdokumentaryo para sa ospital sa pagkakataong ito. Kung gusto ni Luz Hauxi na makipagbalikan dito, ayaw niyang hadlangan ang kanilang tadhana. Sa simula, siya ang humiling na magpanggap siyang kasintahan at masyado siyang nagpabaya sa harap nito. Upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang di pagkakaunawaan, balak niyang panatilihin ang kanyang distansya sa kanya pagkatapos. Bagamat nakasagot na siya, sa gabi, habang nakahiga sa kama, hindi pa rin makatulog si Ye Shailan. Iniisip niyang
masayang nag-uusap ang dalawa at napakamaalalahanin at napakalambing ni Luz Haoxi. Nakaramdam muli siya ng pait sa kanyang puso. Nagdamdam siya buong gabi at hindi nakatulog. Kinaumagahan, humihikab na pumasok sa trabaho si Ye Shailan habang si Luz Haoxi ay nagdala ng matatamis para sa kanya. Sa pagkakita ng matatamis na bigay niya, inakala niyang ginagamit niya ang mga ito para isara ang kanyang bibig at pigilan siyang magsalita ng kung ano-ano sa harap ni Qiaoyu. Pinalitan ni Ye Shailan ang mga sariwang bulaklak ngayon, mga tulip. Sinabi sa kanya na ang ibig sabihin ng bulaklak na ito ay kalinisan. Kasabay nito, sinamantala niya ang pagkakataong banggitin na pagkatapos mag-isip, naramdaman niyang lumampas siya sa kanyang hangganan at sa hinaharap ay palagi niyang aalalahanin na panatilihin ang isang tiyak na distansya mula sa kanya. Pagkatapos marinig ang sinabi niya, galit na galit si Luz Haoxi at isinara ang pinto ng malakas. Sinimulan niya ang pagtatanong kay Ye Shailan na kung ganoon kabilis siyang mag-iba ng karakter, mabilis siyang umarte, at mas mabilis pa siyang umalis sa karakter, ganoon kadali siyang magpalit. Hindi alam ni Ye Shailan kung paano sasagutin kaagad. Sa pagkakataong ito, kumatok si Assistant Lin at pumasok, sinabing oras na ng appointment. Habang nakasakay sa kotse, hindi na nakangiti si Luz Haoxi tulad ng dati at nagsimulang maging malungkot. Hindi rin napigilan ni Assistant Lin na magtanong, gusto ba niya si Ye Shailan? Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Luz Haoxi at direct ang sinagot na walang nakakahiya sa pagkagusto sa isang tao. Ngunit inakala ni Luz Haoxi na itinuturing lang siya ni Ye Shailan bilang kaibigan. Nakita ni Assistant Lin ang kanyang kalungkutan at ipinahayag din ang kanyang pananaw. Hindi gusto ni Ye Shailan si Luz Haoxi, mas kalmado lang siya kaysa rito. Alam ng lahat na gusto nila ang isa-ki-isa, tanging sila lang ang hindi nakakaalam. Nang marinig niya ito, biglang gumanda ang kanyang pakiramdam. Ngunit wala pang 2 minuto, nag-isip na naman siya ng kung ano-ano at nagsimula na namang malungkot. Hinalikan ng medyo tuliro na sigaw ang dalaga. Dahil dito, labis siyang natuwa at sobrang nasasabik na hindi siya nakatulog buong gabi. Kinaumagahan, tinawag niya pa ang kanyang assistant, kunwari na para maging super niya. Ngunit ang totoo, hindi siya makapaghintay na magyabang sa kanyang assistant at sinabi rito na uminom siya ng alak kagabi at kasama niya si Ye Shailan. Pagkarinig ni Assistant Lin, bigla siyang nagpalami. Sabi ng kanyang sixth sense ay huwag munang maging masaya si Luz Haoxi. Pagkasabi nito, agad na sumama ang mukha ni Luz Haoxi. Ang black mouth nito ay talagang nakakainis. Masaya na siya, pero bigla siyang ginulo. Palagi siyang nagsasalita ng masama, ngunit palagi naman itong totoo. Sino ang mag-aakala na pagdating niya sa opisina na masaya ang pakiramdam? Pumasok si Ye Shailan at sinabi na lasing siya kagabi. Kahit na naghalikan sila, ito ay dahil sa epekto ng alak at hindi niya ito sinasadya. Sabi niya, wag na itong isipin pa. Tulad ng sinabi ng blackmouth na iyon, pagkatapos ng halik, agad na niyang tinanggal ang pananagutan. Nagawa pa niyang sabihin iyon, napakahusay. Gayunpaman, paglabas ni Ye Shailan sa opisina, hindi na siya mapakali. Nagsimula na ring mainis ang kanyang kalooban. Sino ang mag-aakala na sa pagkakataong ito, dumating ang dating kasintahan ni Luz Haoxi, lalo pang sumama ang kanyang pakiramdam. Sino ang mag-aakala na nang makipag-usap si Luz Haoxi sa kanyang dating kasintahan tungkol sa trabaho at binanggit ang pangalan ni Ye Shailan, hindi niya sinasadyang umiti. Nakita rin ng kanyang dating kasintahan ang kanyang nararamdaman. Gusto ni Luz Haoxi na tulungan siya ni Qiaoyu sa isang bagay. Pagkatapos magsalita, masayang lumabas ang dalawa sa opisina, sinadyang ipakita ang kanilang pagiging malapit sa harap ni Ye Shailan. Nag-set up sila ng appointment para kumain, at nang makita ni Ye Shailan na magkalapit ang dalawa, naiinis siya, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Malapit na siyang umuwi, lumabas muli ng opisina si Luz Haoxi. Pinakita niya kay Qiaoyu ang litrato, nagustuhan din niya ito, at sinabing bilhin niya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat, sinabi niya na mamaya ay magsuswimming sila ni Qiaoyu, at sinabing pagkatapos niyang bumili ay dalhin niya ito kaagad doon. Pumasok si Ye Shailan sa elevator, galit na parang sasabog. Nang hindi gumalaw ang elevator, napagtanto niya na sa sobrang galit ay nakalimutan niyang pindutin ang elevator. Pagpasok niya sa mall, nakita niya ang damit na matagal na niyang pinapangarap at balak niyang bilhin kapag sumahod na siya. Ngayon, ito ay naging pag-aari na ng iba at siya pa mismo ang bumili para rito. Nang makita si Ye Shailan na paparating na, nagtago siya sa pinto, tumakbo ng mabilis at tumalon diretso sa pool. Mabilis siyang lumangway patungo sa kanyang dating kasintahan at talagang, ang eksenang ito ay sobrang nakakasilaw para kay Ye Shailan. Nagkunwari naman si Luz Haoxi na alam niyang darating si Ye Shailan at gusto rin niyang ipakita ang kanyang espesyal na pang-akit. Inaakala na siya ay puno ng hormones. Lumapit siya rito, ngunit ibinigay lang ni Ye Shailan ang damit at tumalikod na umalis. Nakita ni Qiaoyu na napakabata ni Luz Haoxi at hindi rin napigilan na sabihin na halata namang gusto nila ang isa't-isa. Ngunit ayaw nilang maging direkta at sinasadya pa niyang gamitin siya para inisin si Ye Shailan. Hindi rin alam ni Ye Shailan na magkaibigan lang sila ngayon. Pinayuhan niya si Luz Haoxi na huwag nang maglaro pa kung hindi ay tuluyan ng aalis si Ye Shailan. Iniisip din ni Luz Haoxi kung ano ang susunod na hakbang na gagawin upang mailigtas ang sitwasyon. Pagdating ng susunod na araw, hindi pa rin nakita ni Ye Shailan si Luz Haoxi at wala ring mensahe mula sa kanya sa telepono kaya hindi siya mapakali. Papunta na siya sa elevator nang tumawag si Luz Haoxi. Binigyan siya ng kalahating araw na pahinga at sinabing hihintayin siya sa gate ng apartment
complex. Ngunit sinabi ni Luz Haoxi na may biglaang lakad si Qiao Yu. Hindi makakadalo sa birthday dinner ng kanyang ina at kailangan niyang pumalit. Pero pagkarinig nito, agad na tumanggi si Ye Shailan at pagkasabi noon, tumalikod siya at umalis. Ngunit kinuha ni Luz Haoxi ang video recording ng utang ni Ye Shailan dati. Sinabi niya na gusto na niyang gamitin ang hina ito ngayon. Walang nagawa si Ye Shailan kundi pumayag. Dinampot ni Luz Haoxi ang damit mula sa sahig at tinanong siya kung gusto ba niyang suotin ito. Kaya, dinala ni Ye Shailan ang damit pauwi. Sa pagkakita sa nabawi na damit, ngumiti si Ye Shailan ng malapat. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan. Lahat ay nagkatotoo. Kung talagang gusto siya ni Luz Haoxi at hindi ang kanyang dating kasintahan, bukas, tiyak na gagamitin niya ang dahilan na hindi makakadalo si Qiao Yu upang papuntahin siya bilang kapalit. Kaya pala, ang damit na ito ay binili rin para sa kanya. Naintindihan na niya ang intensyon ni Luz Haoxi. Biglang sumigla ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, habang nakasakay sa kotse, nagsimulang magkunwari si Ye Shailan na tanga at nagbigay ng isang mahirap na tanong. Tinanong niya si Luz Haoxi kung sino ang mas maganda siyang tingnan o si Qiao Yu. Sa ganoong paraan, ang dalawang nagkagustuhan sa isa't-isa ay sa wakas nagkaintindihan at nagkatuluyan. Ngunit, pagkahatid niya sa kanyang kasintahan sa ilalim ng bahay, dahil sa nauna niyang record na paghalik at pagtatangga ng pananagutan, hindi mapigilan ni Luz Haoxi na tanungin siya kung hindi ba siya gigising bukas at sasabihin ang nangyari ngayong gabi ay hindi sinasadya. Ikinawit ni Ye Shailan ang kanyang kamay sa kanya at sinabing hindi siya babawi sa pagkakataong ito. Nang marinig ito ni Luz Haoxi, naramdaman niyang nasa ayos na ang lahat at masayang umalis. Kinaumagahan, sinundo niya muli ang kanyang kasintahan papasok sa trabaho. Sa daan, matagal na nag-isip si Ye Shailan at nagmungkahi na panatilihing lihim ang kanilang relasyon. Dahil natatakot siya na magsalita ang ibang tao at makaapekto sa trabaho nito. Ngunit pwede niya itong sabihin kay Qiao Yu, sa kanyang matalik na kaibigan, at kay Assistant Lim, bagamat gusto ni Luz Haoxi ang pampublikong pag-ibig, sumang-ayon din siya pagkatapos marinig ito, na hindi sila maaaring mag-date ng hayagan at nakakatuwa ring maging palihim. Nakita ni Luz Haoxi na mahusay siyang manukso at alam niyang paikutin siya, kaya sinimulan niya siyang tuksuhin kung ang mga love trick na ito ba ay natutunan niya mula sa nobela ng kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ni Luz Haoxi na hindi siya magpapahuli sa leading man sa nobela. Pauwi na sila, sinabi ni Luz Haoxi na balak niyang magpunta sa Peach Blossom Village para sa free clinic sa weekend na ito at isinama na ang kanyang pangalan sa listahan ng mga doktor. Nang marinig ni Ye Shailan ang Peach Blossom Village, naisip niya na makikita niya ang dalawang hospital directors. Masaya siyang nag-post sa kanyang moments. Ngunit sinabi ni Luz Haoxi na sinubukan niyang silipin ang kanyang personal page. Ngunit hindi niya kailanman nakita ang kanyang post sa pagkakataong ito. Nalaman lang ni Luz Haoxi na palagi siyang naka-blacklist. Malapit na ang weekend at malapit na silang pumunta sa Peach Blossom Village para sa free clinic. Namili ang dalawa ng maraming bagay para sa dalawang hospital directors. Gayunpaman, natatakot si Ye Shailan na mabunyag ang kanilang relasyon. Sinadya niyang isama sina Qiao Yu at Dr. Zeng. Alam na ni Qiao Yu ang kanilang relasyon at tinukso niya si Ye Shailan na siya ay tuulang. Sinabing huwag itong magalit. Tumawa rin si Ye Shailan at sinabing kung wala siya, hindi sila magkakatuluyan ng ganoon kabilis. Gayunpaman, habang nakasakay sa kotse, hindi mapakali si Qiao Yu. Sinadya niyang tanungin si Dr. Zeng kung alam ba nito kung anong klaseng babae ang gusto ni Hospital Director Lu. Narinig ito ni Luz Haoxi at nagmadaling sinabi na may gusto na siyang tao. Sino ang mag-aakala na sinabi ni Qiao Yu na siya ang kanyang ex-girlfriend at tingnan daw niya kung paano niya ito lulutasin sa pagkakataong ito. Tiningnan ni Luz Haoxi si Ye Shailan at nagmamadaling ipinaliwanag na nag-date sila ni Qiao Yu sa loob ng maikling panahon, ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi sila magkasundo at naging magkaibigan na lang sila. Kaya nagkamali ng pagkakaintindi si Dr. Yen. Busog na si Qiao Yu sa cake sa kotse, tanging si Dr. Zeng lang ang tuliro at hindi alam ang nangyayari. Labis na nasiyahan si Ye Shailan sa performance ni Luz Haoxi ngayon. Sinamantala niya ang pagkakataong naglilibot sila at hinalikan niya ito bilang gantimpala. Sino ang mag-aakala na napakalinaw ng lipstick mark sa kanyang mukha? Sasabihin pa lang sana niya na kumuha ng tissue. Dumating na ang dalawang hospital directors. Kailangan niya na lang magsinungaling na uminit ang kanyang mukha dahil sa pagmamaneho. Nagsimula ang libreng pagpapatingin sa nayo ng tauyuan at maraming pasyente ang dumating. Tumulong din si Luz Haoxi sa paghahanda ng tsaa at tubig. Mabilis na lumipas ang abalang araw at naglakad ang dalawa sa daanan ng nayon. Sinabi ni Ye Shailan sa kanya na pagkatapos kumain, umuwi siya sa bayan ng maaga dahil bakante pa ang kanyang kwarto. Sa halip, pagkatapos marinig ito, sinabi ni Luz Haoxi na hindi na rin siya aalis. Nang makita na hindi siya kinukulit ni Luz Haoxi, hinabol siya ni Ye Shailan at hinampas siya ng stick. Hindi inaasahang makikita ito ng dalawang dian at kiniliti ang magkasintahan. Pagkarinig nito, agad na itinanggi ni Ye Shailan at sinabi kay Luz Haoxi na wala silang lihim. Kung alam nila, alam na ng buong mundo. Hindi inaasahang pagkaumaga, nagkunwari ang dalawang dian bilang mga matchmaker na sinasabing ipakikilala nila si Xiao Su kay Ye Shailan. Masayang masaya si Xiao Su at ang mga matang gustong pumatay ni Luz Haoxi ay tila lalabas sa screen. Hindi inaasahang matapos ang isang pagkain, halos nagpalit ng nobyo ang kanyang kasintahan. Naramdaman niya na ang kinain niyang karne ay sobrang nakakaumay. Nang makita ang kanyang nobyo na nagsiselos, hindi maiwasang tanungin ni Ye Shailan kung nakakaumay pa rin ito. Madalas siyang kumain ng matatamis para maalis ang pagkaumay. Nagpaplano ang dalawa na mag-date ng palihim,
ngunit hindi inaasahang may isang teleponong sumusubaybay sa kanila 24 pagkahati-7 mula sa malayo. Kaya, ang mga chismis tungkol sa kanilang dalawa ay nagsimulang kumalat. Sa simula, balak ni Yeshilan na itago ang kanilang relasyon dahil ayaw niyang maging usap-usapan at natatakot siyang iba ang maging pakikitungo sa kanya. Kaya, nang tanungin siya ng kanyang mga kasamahan kung sila ba talaga ni Luz Haoxi, diretsahan itong itinanggi ni Yeshilan. Gayunpaman, binago ng isang hapunan ang kanyang pananaw. Sinabi ng lahat na si Luz Haoxi ay isang playboy na nakikipaglaro lang sa kanya at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito inaanunsyo. Nang marinig ito ni Yeshilan, nakaramdam siya ng matinding inis. Siya ang humiling sa kanyang panatilihin itong sikreto, ngunit siya ang nababash. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, nagpa siyang magpadala ng mensahe sa kanyang nobyo para sunduin siya. Sa ganitong paraan, sa harap ng lahat, hinawakan ni Yeshilan ang kanyang kamay at isinapubliko ang kanilang relasyon. Siyempre, masayang-masaya si Luz Haoxi. Gayunpaman, kinabukasan, sinabi ni Assistant Lin kay Luz Haoxi ang isa pang bersyon ng chismis na nagsasabing si Yeshilan ay isang babaeng may pamamaraan at gagawin ang lahat upang makamit ang kanyang layunin. Galit na galit din si Luz Haoxi nang marinig ito. Nabalitaan naman ni Dian Gao na isinapubliko na ng dalawa ang kanilang relasyon, kaya personal siyang nagpunta para hanapin si Yeshilan at hiniling sa kanyang maging kinatawan ng libreng medical mission team sa kanayunan upang magbigay ng talumpati. Tumanggi si Yeshilan nang marinig ito, ngunit ginamit ni Dian Gao si Luz Haoxi para kumbinsihin siya. Walang magawa, umayag si Yeshilan at inimbestigahan din ni Luz Haoxi kung sino ang nagmamanipula sa opinyon ng publiko. Si Dian Gao ang nasa likod ng paninira kay Yeshilan. Natatakot siyang matuklasan siya ng hospital audit at gusto siyang pabagsakin agad. Kung hindi niya aaminin ang relasyon, paninirahan siyang isang playboy. Kung aaminin naman niya ang relasyon, si Yeshilan naman ang tatargeting. Naisip niya na ang talumpati ni Yeshilan ay sinadya rin ni Dian Gao para sa pagkakataong ito upang ipakalat ang relasyon ng dalawa. Kaya, nang magtalumpati si Yeshilan, sinadya niyang umupo sa likurang hilera. Tunay nga, pagkatapos ng talumpati at pagkatapos ng dalawang normal na tanong, nagsimulang magtanong ang mga kasamahan tungkol sa relasyon nila ng Dian sa nayo ng Taoyuan. Hindi alam ni Yeshilan kung paano sasagutin. Biglang tumayo si Luz Haoxi na nagsasabing siya ang pinaka may karapatang magbigay ng pahayag tungkol dito. Kaya, sinimulan niyang ikwento ang kanilang unang pagkikita sa nayo ng Taoyuan at sinabi na siya ay ang bagong Dian, ngunit inakala niya na siya ay isang manloloko at itinuring siyang nagbebenta ng peking gamot. Walang pisikal na interaksyon at hindi nagkakilala, ngunit pagkatapos ng ilang araw na pamamalagi, nang umuwi siya, lagi siyang nasa isip niya. Siguro iyon ang pag-ibig sa unang tingin. Hiniling ni Luz Haoxi sa lahat na bigyan sila ng pribadong espasyo dahil ayaw niyang matakot si Yeshilan at tumakbo palayo. Kaya, ang paninira sa kanya na gagawin niya ang lahat upang makamit ang kanyang layunin ay walang batayan. Napangiti rin si Yeshilan nang marinig ito at dahil sa pagtatanggol niya sa kanya, hinalikan niya ito bilang pasasalamat. Nang makita ni Dian Gao na nabigo ang kanyang plano ngayon, nakaisip siya ng isa pa. Kaya, sinadya niyang maghanap ng taong magsusulat ng artikulo tungkol sa kanilang relasyon sa forum. Ang artikulo ay nangutya kay Yeshilan bilang isang huwad na puting lotus na umaakit kay Luz Haoxi. Gumawa-gawa, nagdagdag at nagbawas sa mga totoong nangyari, na ginawa itong parehong totoo at hindi totoo at gumawa ng puting lotus na imahe para sa kanya. Inakala na siya ay may mataas na pamamaraan na naglalaro upang makahuli ng mas malaki at ang lahat ay dahil lang sa gusto niyang manghuli ng yaman. Gayunpaman, hindi pa tapos ang lahat. Sa pagkalat ng chismis, nakatanggap si Yeshilan ng maraming nakakainis na tawag sa telepono. Alam ni Luz Haoxi na siya ay naapi at hindi niya alam kung paano siya aliwin, kaya sinabi niya na magpakasal na sila. Hindi inaasahang diretsahan itong tatanggihan ni Yeshilan. Kasabay nito, sinabi ni Luz Haoxi kay Yeshilan ang kanyang hinala na si Dian Gao ang nasa likod nito sa pagkakataong ito. Si Dian Gao ay nagnakaw at natatakot na matuklasan ng audit kaya ginamit niya ang relasyon nila ni Yeshilan upang gumawa ng gulo. Gumawa siya ng isang masamang moral na imahe para kay Luz Haoxi na nagsasabing hindi siya angkop na maging Dian na nagpipilit sa kanyang umalis. Sa pagdinig nito, biglang gumaan ang pakiramdam ni Yeshilan. Gayunpaman, sa harap ng chismis, hindi lamang sinuspinde ni Tatay Lu ang trabaho ni Yeshilan, kundi nagtungo pa siya kay Yeshilan, sinabihan siyang makipag-break kunwari kay Luz Haoxi. Nagpakamatay ang tatay ni Yeshilan at kung ayaw niyang hukayin at dagdagan ng pampalasa, ang peking paghihiwalay ay makakatulong sa kanyang lumayo sa gulo. Gayunpaman, upang gawin itong makatotohanan, hiniling pa ni Tatay Lu na ilihim niya ito kay Luz Haoxi. Sa ganitong paraan, maniniwala si Dian Gao. Kahit masakit sa kanyang kalooban, pumayag pa rin si Yeshilan. Sino ang mag-aakala na ang kanyang nobya na nawala sa loob ng isang buwan ay magsasabi ng ganoong kalupit na mga salita sa kanya? Ilang araw bago, nang bumalik si Luz Haoxi mula sa business trip, sinabi sa kanya ng kanyang assistant na ipinakalat ng kanyang nobya ang balita ng kanilang peking paghihiwalay sa buong ospital. Siya lang, ang taong nakipaghiwalay, ang hindi nakakaalam. Pagdating sa bahay, sinabi sa kanya ni Tatay Lu na ito ay isang bitag na inilatag upang imbestigahan ang pagnanakaw ni Dian Gao. Sa pag-unawa sa sitwasyon
kumpirmasyon, tinanong ni Lu Zhaoxi ang kanyang ama kung ayaw niya sa kanila ni Ye Shilan na magkasama mula pa sa simula. Bigla, naramdaman niya na masyado siyang naging agresibo noon. Nag-isip siya at biglang may naisip na ideya. Sinadya niyang hindi sagutin ang maraming text message ni Ye Shilan para humingi ng tawad. Umiti siya ng malapad habang si Ye Shilan naman ay nag-aalala. Nang tumawag si Ye Shilan, agad na nag-ayos ng damdamin si Lu Zhaoxi. Nagkunwaring malungkot. Sabi ni Lu Zhaoxi, hiwalay na sila ngayon at hihintayin niyang ligawan siya ulit ni Ye Shilan. Akala ni Ye Shilan ay hindi na kailangan. Nag-arte si Lu Zhaoxi, kaya pumayag si Ye Shilan at binaba ang tawag. Agad na nawala ang lungkot ni Lu Zhaoxi at masayang-masaya siya sa loob. Ang rich second generation ay mayaman, hindi siya madaling matamo, madali niyang niligawan si Ye Shilan. Si Ye Shilan, habang tumatakbo, ay kumukuha ng litrato at ipinadala kay Lu Zhaoxi. Ngunit ang sagot lang niya ay 2 salita goon. Nagpadala siya ng larawan ng kanyang pagkain habang kumakain, at nagpadala rin ng larawan ng tanawin habang nagtatrabaho. Nagtanong siya kung mas maganda ang tanawin o siya. Matagal nang nakangiti si Lu Zhaoxi, ngunit sumagot pa rin siya na ang kagandahan ng kalikasan ay walang kapantay. Nagpadala pa siya ng mga sariwang bulaklak kay Lu Zhaoxi. Nagtatanong kung maaari na siyang bumalik bilang nobyo niya. Ngunit hindi pumayag si Lu Zhaoxi. Sinabi niya na kung gaano siya kahirap ligawan noon, ganoon din siya kahirap suyuin ngayon. Pagkasabi nito, sinabi niya sa kanyang magpatuloy, at si Lu Zhaoxi naman ay nagtungo sa ospital upang makipag-ugnayan kay Diansu para sa paglilipat ng trabaho. Ang kanyang pagiging Dian ay pansamantala lamang upang hawakan ang kaso ng pagnanakaw ni Diangao. Ngayon na malinaw na ang katotohanan, oras na para umalis siya. Tinawagan ni Lu Zhaoxi si Ye Shilan at pinatingnan ang Weibo. Naging hot search na naman siya. Lumabas na si Diangao na sadyang nanira sa kanya ay inaresto. Ngayon na maliwanag na ang katotohanan, mayroon pang ang nag-post tungkol sa kanyang pagligtas sa isang tao sa istasyon ng bus. Ngayon ay pinupuri siya sa lahat ng dako at ang opinyon ng publiko ay ganap ng nagbago. Lumabas na lahat ng pagbaliktad ng sitwasyong ito ay inayos ni Lu Zhaoxi. Kahit ang kanyang matalik na kaibigan ay hindi maiwasang purihin siya bilang isang perpektong kasintahan. Hindi na rin nakatiis si Ye Shilan at nagpasya siyang umuwi ngayong katapusan ng linggo. Ngunit bago pa siya makauwi, nag-post na si Lu Zhaoxi ng larawan niya sa nayon ng Taoyuan. Nagmadali rin siyang nagbakasyon at nagbisikleta para hanapin siya. Nang makita si Lu Zhaoxi na nangingisda, tumalon si Ye Shilan sa kanya na sinasabing hahalikan siya. Ngunit hindi pa rin siya pinatawad ni Lu Zhaoxi at inilapag siya. Hindi inaasahang maging walang hiya si Ye Shilan at susubukan siyang halikan ulit nang makitang hindi pa rin siya nito pinapatawad. Sa daan pa uwi, kinulit-ulit ni Ye Shilan si Lu Zhaoxi. Sa buong daan, tinukso niya si Lu Zhaoxi. Pagdating sa silid, ayaw pa ring umalis ni Ye Shilan at nagpatuloy sa pag-atake. Si Lu Zhaoxi, na medyo nag-aalinlangan, ay palihim pa ring nagbukas ng pinto. Kinabukasan, magkasama silang nagpunta sa isang taniman ng bulaklak. Sinabi ni Lu Zhaoxi na kung maabutan lang niya siya, babalik na siya bilang nobyo niya. Pagkasabi nito, hinabol na siya ni Ye Shilan. Ngunit hindi madaling habulin ang kanyang nobyo, kaya nagkunwari siyang na-sprain. Nakita agad ni Lu Zhaoxi ang kanyang maliit na pakana, ngunit nagkunwari pa ring hindi niya alam. Sinabi niya kay Ye Shilan na hayaan siyang tingnan ito. Pagkasabi nito, hinawakan niya ang kamay niya. Tinanong niya kung sigurado siyang hindi na niya gusto pang makipaghiwalay sa kanya. Matapos marinig ang kumpirmasyon ni Ye Shilan, kinuha niya ang isang singsing mula sa kanyang bulsa. Mula noon, nagsama na silang dalawa sa mas malapit na katayuan. Hanggang dito na lang ang pelikula. Salamat sa inyong panonood. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga pelikula.